Handa ka na bang umunlad ngayong taon? Eto na ang inyong pagkakataon. Dahil sa mga negosyong ipakikilala ko, tiyak ang inyong pag-asenso. Craving for some sanggupsal pero hindi carry mag-anli? E di mag-sanggupsal bento box style. Nakakatangampong tingnan. Masarap po. Kasi sa mga ba ng kanin yan, nakakabulog siya. Mayroong pumunta na customer. Sabi, nagkikrave lang kami sa sanggip mo. Baka pwedeng maka-order lang kahit konti. Naisip ko kagad na what if kung maglagay tayo ng bento? Kung cravings lang, hindi magaan dito eh. Tapos lagay natin ng affordable yung price. High-tech na business, hatid ng dalawang Gen Z. Kahit thunders, makaka-relate. First year namin was okay lang. So we were ranging mga 6 digits lang per month. Pa-end na ng second year namin, we're able to hit yung mga mid to high 7 figures already. Pansit ba to? Oo, pansit yan. Ang Oragon style pansit, pinagkakaguluhan na rin sa Maynila. Sa loob ng 5 oras, kumita ako ng 15K. So, yun nga, 5 oras lang, sold out na. Ang dami pang nakapila. Meron na kaming 4 company outlet and 49 franchisee and growing. Lahat na yan sa Pera Paraan. Susunod sa Pera Paraan. Kayo ba ay team luto o team kain? Kung ang gusto niyo sa inyong sanggupsal date wala na kayong gagawin kundi kakain na lang, eto ang para sa inyo. Abangan mamaya! Ang business o calling cards, wala na raw tapon. Isang tap lang sa cellphone. Lalabas na ang contact information. Bago man ang taon, laging in ang samgyupsal. Lalo't hindi nauubusan ng paandar ang ating mga kapuso. Nagsasanggupsal kami ng walang kanin. How? Sina Ara San Agustin at Andre Paras nag-virtual sangyup session. Kakaibang gimmick din sa pagkain ng samgyup ang trip ng mag-asawang Megan Young at Micael Daes. Enjoy din sa kanyang solo sangyup experience si Chris Bernal. Nako mga kapuso, ano ang role nyo sa inyong sanggupsal date with your friends or your jowa or asawa? Kayo ba ay team luto o team kain? Pero kung ang gusto nyo sa inyong sanggupsal date wala na kayong gagawin kundi kakain na lang, eto ang para sa inyo. Sa sanggupsalan sa Cavite, hindi na raw dapat mag-worry kung usok-free at self-luto no more ang gusto. Dahil ang sanggupsal bento box ng 36 years old na si Dennis na ang bahala sa inyong craving. Mayroong pumunta na customer. Sabi, nagkikrave lang kami sa sanggip mo. Baka pwedeng maka-order lang kahit konti. Naisip ko kagad na what if kung maglagay tayo ng bento? Kasi kung cravings lang, hindi magaan dito eh. Tapos lagay natin ng affordable yung price. Naging manager daw muna si Dennis sa isang sanggupsalan noong 2021. Siya ang nagpapatakbo sa buong operasyon ng kainan. Pero na makaipon dahil sa kanyang racket na buy and sell, nagtayo siya ng sariling sanggupsal business. Pero sa pag-alis ni Dennis, nahirapan daw ang kanyang dating amo na patakbuhin ang negosyo. Kaya ibinenta rin ito sa kanya nitong nakaraang taon. Dito na pinag-isa ni Dennis ang kanyang sariling sanggupsalan at nabiling negosyo. Mula sa 7 lamesa, pinalaki niya ito hanggang sa 22. Dati ang bubong namin, kabiraso lang eh. Hanggang sa nadugtungan na. Malawak na pwesto at kalidad na produkto. Perfect combination daw sa fresh start ng negosyo. Pero aminado si Dennis na hindi kalakihan ng kita sa sanggupsal bento. Maliban na lang kung mataas ang volume o dagsa ng orders. Challenging din daw noon ang pag-deliver nito. Pagka natagilid na buhay, ang nangyayari sa ngayon, pababaan ng presyo. So sabi ko, pumasok tayo sa quality. Hindi naman siya pricey, pero masarap. 2-year course na hotel and restaurant management ang kinuha ni Dennis. Gusto niya raw sanang kumuha ng culinary, pero hindi natuloy dahil kapo sa budget. Bata pa lang, naranasan na raw ni Dennis na maglako ng basahan at kung ano-anong pagkain. 7 kaming magkakapatid eh. Nanay, tatay ko, may tindahan. Mataas kasi yung pangarap ko na gusto kong matupad. So sabi ko, kung hindi ako magsisipag, hindi ko rin naman siya mararating eh. Nagtrabaho si Dennis sa ilang restaurant para matustusan ang kanilang pangangailangan. Dahil nasa sales industry noon ang kanyang tatay, gusto niya sundan ang yapak nito. Susunod sa Pera Paraan.
may order ng Sanggupsal Bento Box kay Dennis dahil ipinanganak ako para lumaban. To the rescue ako para tumulong. Abangan mamaya! Ang business o calling cards, wala na raw tapon. Isang tap lang sa cellphone. Lalabas na ang contact information. Sa Sanggupsalan sa Cavite, hindi na raw dapat mag-worry kung usok free at self-luto no more ang gusto. Dahil ang Sanggupsal Bento Box ng 36 years old na si Dennis na ang bahala sa inyong craving. Dahil bento ang topic natin for today, magtanong nga tayo kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin ng bento parang yung karne na iba-iba, tapos may kanin, gulay, yun. Bento po, yung pwede siya dalhin kahit saan. Pwede mong kainin. Ngayong araw, may order ng Sanggupsal Bento Box kay Dennis para sa mga amiga at amigo ng kanyang customer na si Yolanda. Dahil ipinanganak ako para lumaban. To the rescue ako para tumulong. Ano muna ito? Sweet banana po, potato marble, potato and and fish cake. Yun. fish cake. Ito po yung pork and beef po. Una munang inilagay ni Dennis ang kanin. Isinunod ang fish cake at potato marble, saka inilagay ang teriyaki beef at pork barbecue. Ayan na, ready na yan. Ito na po, ready na po ito. Oh, magkano nga yan? Ang easy lang naman pala, Dennis. Gagayahin ko na ang ginagawa ni Dennis. Kailangan tansyado mo dahil baka malugi tayo, Dennis. Yes po. Napaka-convenient naman na pagdating nito, kakainin mo na lang. Pag nagkasanggipsat, ayoko nang luluto ako. Lugi. Busog na yung mga kasama mo, gutom ka pa. Opo. Pwede na lagyan ng takip. Natakam na rin ako eh. Oh. Tikman na nga rin muna natin bago pa mawala sa paningin ko ang Sanggupsal Bento mo, Dennis. Sarap. Malambot yung karne. So, sarap yung ulamin talaga. Yan po yung spicy na. Sarap. Ready for delivery na ang Sanggupsal Bento. Ako ay lola na. Alam mo, magluto pa ako. Ito, pagkatapos mong kumain, wala ka nang gagawin, disposable lahat. At isa pa, napakamura. Ayos na ayos, swak na swak sa aking budget. May say din sa Sanggup Bento Box sa mga bisita ni Yolanda. Manamis-namis, hindi maalat, hindi tama lang yung timpla. Tamang-tamang sidings niya, magandang combination. Madami. Pwede sa 2 tao. Pwede pa Sharon. Nasa 500,000 pesos ang puhunan ni Dennis sa kanyang Sanggupsal business. Sa loob ng 7 buwan, nabawi raw ni Dennis ang inilabas na puhunan kasabay ng usok ng kanyang Sanggupsalan. Pataas din ang kita niya hanggang 75,000 pesos kada buwan. Kaya rin ang lantakan ng Bento Sanggupsal for 159 pesos kung isang meat lang ang bet. Pwedeng mamili kung pork o beef with 3 flavors. May salt and pepper, teriyaki at barbecue. 169 pesos naman kung 2 meat ang gusto. Meron na itong 2 side dishes na maraming pwedeng pagpilian. Present ang sweet banana, potato marble, fish cake, spicy radish, classic cucumber, pickled radish, pickled papaya, at kimchi. Nagko-complement naman po lahat. Nakakatakam pong tignan. Parang stick siya. Ang gusto ko po dito yung yung sauce. Masarap po. Dumagdag pa yung saging na medyo matamis. Kasi samahan pa ng kanin yan, nakakabulog siya. Kungji pa rin daw sa usual Unli Sangyup, 199 to 599 pesos ang presyo. May Unli Chicken, Pork, Beef at Unli Seafood. Nandyan din ang pork at beef enoki at pati japchae. Meron ding itinitindang food tray at food pack si Dennis. Bukod sa tulong ng vloggers, good customer relation daw ang nakatulong kay Dennis. Maganda yung relation ko sa mga customer pagka kinakausap sila. Kaya sila, ang ginagawa nila, nire-repair nila. So word of mouth, kumalat ng kumalat. Active rin si Dennis sa pagsali sa iba't ibang event tie-ups. Pero may sarili din siyang charity drives para ibalik ang tulong sa iba. Dumaan ako doon, yung hirap nila, naging hirap ko din. Gusto kong maramdaman din nila na meron pa rin na taong tutulong sa kanila kahit walang-wala na. Bukod sa Sanggupsalan ni Dennis, meron na rin siyang business na car rental at coffee shop. Time management lang talaga, tiyaga lang talaga. At dahil dito, may hinuhulugang condo unit at sasakyan na rin si Dennis. Kung wala kang lakas ng loob, hindi ka magsasucceed dun sa, goal mo. Tuloy-tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Tapos dagdagan nyo ng sipag. Isipin mo na aasenso ka. Isipin mo na gaganda yung buhay mo.
Restaurant employee turned business owner, pinatunayan ni Dennis na walang imposible sa taong nagpupursige. Dream big at samahan ng pagsisikap para ang pangarap na negosyo achieved. Susunod sa Pera Paraan, ang business o calling cards. Wala na raw tapon. Isang tap lang sa cellphone. Lalabas na ang contact information. Abangan mamaya! Ang bidang pansit ng mga Oragon na pansit bato, matitikman na rin sa Kamay Nilaan. Ngayong bagong taon, out with the old, in with the new. Kaya ang mga Gen Z negosyanteng sina Nero at Sophia nag-isip ng high-tech na negosyo. Ang business o calling cards, wala na raw tapon. Isang tap lang sa cellphone. Lalabas na ang contact information. Wala nang maraming papel. Isang card lang ang kailangan. Presenting digital business card. Ma'am, nag-message ako sa'yo. Wala po kayong na-receive? Wala. Hala! Napalit ako ng number. Paano ba? Ito. Ano po ito? Diyan na lahat yung number ko. Ay, dito yung bago number. Ang social! Uy! Mami, Gagabang, bakit? namumblema po kasi ako sa business ko eh. Parang kulang pa ako sa knowledge pagdating sa pagnenegosyo. Teka lang. Ito. Stop natin. Oh, ayan, manood ka niyan. Sa pera para makatingnan mo kung paano. Oh, yan, makikita mo dyan. Oh, di ba? Ano itong card na pineflex ko? Curious ba kayo? Dumating na yung mga order ko na mga calling card galing kay Nero. Ay na! Ayan, ang galing! O, tinap mo lang gano'n, no? Nakalagay yung contact number, kung mayroon kayong mga email address, mga social media accounts nyo, pwede nyo rin ilagay dito, isama dito. Sa card na ito, literal na maipapakilala mo kung sino ka. Ang Gen Z na sina Nero at Sophia, nagpakilala na. Sila ang nagsimula ng negosyong ito noong 2022 pa sa edad na 21 at 19. Na ngayon, kumikita na ng milyon-milyon. Sana all! First year namin was okay lang. So we were ranging mga 6 digits lang per month. Pa-end na ng second year namin, we're able to hit yung mga mid to high 7 figures already. Bata pa lang daw, namulat na sa pagninegosyo si Nero. Yung parents namin actually entrepreneurs already. Palagi nila sinasabi sa amin na dapat mag-business kami. Kaya nung nag-16 ako, doon nag-start mag-try ng buy and sell. Mula sa pag-buy and sell ng cellphone, nagkaroon ng iba pang mga negosyo si Nero. Kabaligtaran naman daw nito ang third-year dentistry student na si Sophia. I grew up in a family na puro doctors, lawyers. So of course, growing up, inisip ko rin na, okay, the way to success, mag-aaral rin ako ng medicine or maglo-law rin ako. Pero nagbago ang pananaw ni Sophia nang makilala ang business-minded na si Nero. Gamit ang 50,000 pesos na puhunan, sinimulan nila ang negosyong digital business cards. It would be the very first venture na I would ever do. So, first time I was scared. We were shelling out 25,000 back then, each kami. I was younger back then. I think I was probably 18 or 19 lang. Kung bakit ito ang naisipan negosyo, isang pangyayari raw ang naging wake-up call ni Nero. I was in a conference, tas nagbigay ako ng calling card. Pagkalabas ko nung room, nakita ko siya sa may trash cans. Kaya sabi ko, and so we really have to make something better than the paper business cards. Sa isang trip sa Singapore, nadiscover ni Nero ang digital business cards. Pero kumpara sa presyo nito noon, gumawa sila ng paraan para gawin itong mas abot kaya. Ang isang digital business card, mabibili ng 999 pesos hanggang 2,998 pesos, depende sa disenyo at klase nito. Pwede magpa-customize ng gustong design ng card. Meron ding mini o yung parang butones na inilalagay sa likod ng cellphone sa halagang 799 pesos. At boop tags na ikinakabit sa mga alagang hayop na nagkakahalaga ng 399 pesos. Kamukha ni Rocky. So, pag nawala yung pet nyo at nakita to,
nakalagay dito yung number nung pet owner, matatawagan kayo. Sa loob lang ng 2 taon, malayo na ang narating na negosyo ni Nero at Sophia. Nung umpisa sa bahay lang kami, sa home office, mayroong point na nasa coffee shop lang kami nagtatrabaho. And then right now, syempre, as the team is growing, we want to foster yung company culture na lahat tayo mag-grow together. And that's why we got the office here in Pasig. Kung dati, 2 lang sila, ngayon halos 15 na ang tauhan nila. Sa tulong din ng negosyo, nakapagpundar na ng bahay si Nero. So ngayon, meron tayong pera-paraan na tap and save card. Meron tayong 2 options para i-set up. First option is itatap natin, may lalabas na notification, i-click nyo lang yun. Or alternatively, pwede rin natin i-scan yung QR code sa likod. Gamitin na lang yung phone camera ninyo, scan lang, tapos i-open yung app. Madadatnan nyo is itong page na to, wherein pwede nyo ilagay lahat ng details nyo. Para gumana ang digital business card, gumagamit ng teknolohiya na tinatawag na NFC o Near Field Communication. An NFC card is similar to an RFID card na ginagamit mo sa tollways. Yung difference lang is it uses near field technology, which is what NFC means. So for example, if meron kang phone and then meron kang NFC card, kapag tinapat mo siya on the phone, since it's near distance, yung phone mo, mariread niya yung information na nasa loob nito. So pag hindi tama ang pagkakaprogram o pagkakagawa ng NFC mo, maaaring magkaroon ng security breach. So manakaw yung data mo, mabasa yung mga personally identifiable information mo, gaya halimbawa ng mga credit cards. Pag napalapit yan sa Near Field Communication Reader o NFC Reader, pwedeng basahin yung mga detalye. So sa calling card naman, wala naman ako nakikitang danger kasi usually ang nilalagay mo naman sa calling card mo, yung mga gusto mong malaman ng ibang tao. Paalala naman ng IT practitioner na si Art, maging maingat sa mga itatap na card sa inyong cellphone. Pag ang link mo malicious o gawa ng mga masasamang loob, pwede kang mag-tap, pagkatapos mapupunta ka sa link kung saan pwedeng mag-download ng mga malicious code. So yun yung delikado dito. Kaya mag-ingat tayo sa pag-tap, lalo na sa hindi natin kakilala. Kasi pwedeng i-point ka dun sa malicious links. My advice for everyone is it's better to regret something later on than to regret not doing the thing that you really wanted. Pinaka natutunan ko from Tap and Save is making sure that the goals that you set for the year are way beyond what you actually can. You should always try to reach for the heavens so that even if you fall, at least you reach the stars. Sa pagbabago ng taon, nagbabago rin ang paligid. Kabi-kabila ang mga imbensyon para mas mapabilis at gumaan ang trabaho. Kung meron ka negosyo, maging bukas sa pagbabago na maaaring magdala ng mas mabilis na pag-asenso. Susunod sa Pera Paraan. Ang bidang pansit ng mga Oragon na pansit bato, matitikman na rin sa Kamaynilaan. Bagong taon, bagong mga ideya na pwedeng pagkakitaan. Ika nga, this is it, pansit! Ang bidang pansit ng mga Oragon na pansit bato, matitikman na rin sa Kamaynilaan. Lord, give me a sign. At sa unang araw pa lang daw, pumatok ang binuksang pansit cart ng dating OFW na si Mike. Nako mga kapuso, andito ho ako sa gawaan ng pansit bato ni Kuya Mike. Tingnan natin sa loob kung paano ginagawa ang pansit bato. Soft flour po siya, yung malambot Soft wheat na... flour. Yes po. Yan. So para siya maging ganito, anong gagawin, Mike? Meron po siya, dito yung mga ingredients natin para Ano to? food color, tsaka yung mga secret recipe. Saan dito imimix yan? Opo, imimix po natin. Tama Lagyan po. na natin. Yan. Oh, wag magpapagama, makakalay orange juice. Isasali na dito Isasali na sa po dito. mga harina. Eto na siya. Dough na siya. So, ipa-flatten. Yes po, ipa-flatten po natin. Another dito. machine para ma-flatten hanggang maging noodles. Ang tagal!
Ano ba? Gumagawa ka bang kumot? Eto na. Ang ganda. Parang buhok ni Rapunzel. Saan na to? Pwede na to kainin? Hindi pa po. Bali, Ay, hindi i-steam pala. pa po yan. Lulutuin Alam ko, pa po. pwede na kainin. Matapos ang isang oras sa steamer, luto na to, di ba? Ito na po. Ito na yung isa sa mga exciting part. Lulutuan tayo ni Mike ng kanyang pansit bato. Bago pa man maitayo ni Mike ang sarili niyang paggawaan ng pansit, mahaba-haba raw muna ang kanyang pinagdaanan. 10 years na rin ako sa ibang bansa. Kaya umuwi ako ng Pinas para mag-try naman ng business. So, last year, bali nakabakasyon lang ako that time. So, nagbakasyon ako 1 month. Actually, 15 days na lang noon na nag-pray ako I pray to God na Lord, ayoko na bumalik talaga ibang bansa. Sa natitirang araw niya sa Pilipinas, sumugal daw si Mike na magtinda ng pansit bato. Puta pa ako ng cart lang kung saan is ang target ko is ayun sa street kung saan is nagsiserve kami ng live cooking. Ako po mismo yung nagluluto that time. Ako yung nagluluto, ako yung nagpiprepare, ako yung lahat. Dahil Bicolano, gusto niya raw ipatikim sa iba ang ipinagmamalaki nilang pansit bato. Kilalang kilala sa Bicol yung pansit. Why not na ipakilala ko palalo dito sa Maynila? Unang-una inisip ko is mura yung kapital. So ayun, makamasa yung produkto namin. Kaya yun talaga yung pinustro ko na gawing business. Hindi man daw sigurado kung for good ang hatid ng kanyang pansit, hindi na raw nagdalawang isip magtinda si Mike. Ang pinuhunan ko lang is, pagkakaalala ko noon, nasa 20K lang eh. Kasama na yung pagpapagawa ko ng cart. Siguro nasa 5K o 7K yung sa puhunan ko sa pagkain. Since nasa lang kami, nasa sidewalk, naka-cart, so hindi na natin maialis talaga yung may mga perception na uy, baka marumi yan kasi naka-cart ka, uy, anong klaseng produkto yan, bakit may sabaw, yung mga ganun. Kasi yun, hindi pa talaga ganong kilala siya that time, kaya may kaba pa rin. Pero nang magsimulang magluto sa kalsada si Mike, yung first day, bali, ayun, unang-una, tuwan-tuwa ako kasi sa loob ng 5 oras, kumita ako ng 15K. So, tsaka at the same time, sinagot ni God yung panalangin ko na, Lord, ayoko na bumalik na ibang bansa. Give me a sign. Yun nga, 5 oras lang, sold out na. Ang dami pang nakapila. kinabukasan, muling sumubok si Mike kung papatok pa rin ang kanyang sinimulang pansit bato. Second day, ayun, nagtuloy-tuloy na, nagdagdag na naman ang panindang. So, maabot na nakaka 50 to 70 kilos na kami a day. And the next day, ganun din naman, nagiging 100 kilos a day. Pero kasabay ng mabilis ang pagdami ng kanyang mga suki, dito na raw lumabas ang mangilan-ngilang problema. May mga time nga na nirereklamo na kami ng mga kapitbahay namin. Since yung experience ko naman as a manager is, ayun, to manage the business and manage the people. So ayun, siguro naging malaking tulong yung sa akin na dumarating na sa time na nagde-delegate na ako ng task sa bawat isa. Dahil narereklamo, humanap ng paraan na magkapwesto si Mike. Kasabay ng kanyang panalangin para sa negosyo, talagang blessing daw ang naging sagot dito. Nausap ko yung mga kapitbahay ko na pasensya, humingi ako ng pasensya. Naawa ng Diyos, may naging kapitbahay kami na sobrang bait. Then yung bahay niya, yun yung pinaupahan niya na lang sa akin. Sa ngayon, thanks God, meron na kaming 4 company outlet and 49 franchisee and growing. Siguro umabot din ng mga 5 months, 5 to 6 months bago kami nag-expand. Pamilya ang isa sa naging sandigan ni Mike para palakihin ang kanyang negosyo. Nagiging motivation ko everyday siguro yung mga nakapaligid din sa akin, na mga kamag-anak ko, and then yung mga tao na umaasa sa amin. Then at the same time, yun nga, pagiging OFW na ayoko na bumalik ulit sa dati. Mga panahong talagang sobrang hirap ng buhay. So sobrang hirap yun ng mga, lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na hindi na mararanasan ng pamilya ko. Muling umarangkada ang pansit bato ni Mike sa masa, pero ang kanyang pansit tila hindi raw nagiging long life. Especially ng mga umuulan, hindi talaga makapag-shift ng pansit, fresh pansit siya. So pag naulanan siya, ang pansit is umabot lang ng 2 days, nagkakaroon na siya ng molds. May mga time na talagang sarado yung store kasi nga out of stock ng pansit. Dahil nagagaling po sa bato sa lugar ng Bicol. Ang naging solusyon ni Mike?
mura na yung produkto natin, naisip ko pa na pababain palalo yung cost. At the same time, since nagpa-franchise na kami, so iba pa rin talaga yung masasabi mo na sarili mo yung gawa ng pansit mo. Since yung mga machines hindi naman talaga kamurahan, talagang malaking halaga rin, paisa-isa ginawa namin, paisa-isang machine. Ang kanyang unang sabak sa paggawa ng pansit bato noodles, hindi raw kabenta-benta. Nandun na yung sobrang tigas ng noodles dahil kulang sa tubig. Andun na yung sobrang lambot naman kasi nga sobra-sobra sa tubig. Andun na yung nasunog yung pansit. Andun na yung nahilaw. Kaya hindi madali yung pagkakaroon ng gumawa ng sarili mong pansit kung hindi mo alam yung formula. Research is the key para raw ma-perfect ang kanyang produkto. To be honest, dumating sa point na nung siguro mga first hanggang second week namin na gumagawa ng pansit, may ilang customer na nagreklamo, iba na yung pansit nyo. Pero hindi talaga kami sumuko. Naghanap ako ng isang R&D kung saan ang laking tulong sa amin hanggang sa na-perfect na namin yung pansit. Ngayon, hindi na lang daw basta-basta ang kanyang pansit bato. Yung plain pansit, 30 pesos talaga siya. Pag may toppings, add lang sila ng 10 pesos. Pag egg, depende sa toppings, may egg na 15 pesos. Ngayon, same pa rin din naman yung presyo. Mukhang nakakatakam na yan, Mike. Matagal pa ba? So, eto na mga kapuso, yung pansit bato na ginawa namin kanina ni Mike. Eto na siya ngayon, niluto na. At ito ay may sabaw. May suka. Masarap yan, may suka. Ito yung tawag na sabaw pa lang, kulang na. Kasi araw-araw po natin ginagawa yung noodles eh. Araw-araw, kumbaga fresh. One day pa lang, yun lang ang pinapaubos namin. Sa Bicol, yan talaga pansit dinuguan. Pwede naman. Masarap yung pansit, masarap din ang dinuguan, kaya sabi ko lang, rap! Bagay ba? Bagay! As a pansit person, galit-galit muna mga kapuso. Ngayon, kumikita na ng 6 digits kada buwan ang kanyang pansit bato at ang kanyang sikreto para sa long life na negosyo. You, as an owner or as a manager ng company, kailangan mo mag-allocate ng sahod mo per day din. Kung saan, doon ka kukuha ng personal mo eh. So, kailangan mo sahuran yung sarili mo para yung business, money sa business, hindi mo na magagalaw. Sipag at tiyaga lang talaga yung puhunan natin. Ayun lang, maging consistent lang sa mga ginagawa. Kung mayroon kang pangarap, don't wish for it, work for it. Para makamit mo yung gusto mong mangyari. Parte ang sakripisyo sa pagdinegosyo. Dahil lang nagsusumikap, binibiyayaan ang mga paghihirap at di lang nagiging bato. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.